Pag anxiety, mataas po ba yung noradrenaline niya or mababa? Mataas ang norepinephrine pero mababa yung GABA niya. Yes or no? Again, what is the problem in anxiety? High norepinephrine but low in GABA. Low GABA but high noradrenaline. Okay, so kailangan mong pakalmahin yung kanyang CNS kasi mataas yung kanyang noradrenaline hormone or neurotransmitter, noradrenaline neurotransmitter. So ano pong pampakalma dyan? Alprazolam, pampakalma po ito. So negative po yung tanong natin. So we are finding a negative answer, not a drug used in anxiety. Xanax, alprazolam, ginagamit po yan para mapakalma yung pasyente. Diazepam, ginagamit po yan para mapakalma yung pasyente natin. Fluoxetine, ginagamit din po yan kasi antidepressant po ito para mapakalma po yung ating pasyente. And lithium, that is your mood stabilizer drug. Not included po yung ating lithium. Again, what is lithium drug? Mood stabilizer for bipolar disorder. Yan. Mood stabilizer po siya for bipolar disorder. Okay. Again, anong bipolar nga ulit yung meron siyang mania with or without depression? Meron siyang mania with or without depression, bipolar 1. Anong bipolar naman yung meron siyang hypomania, meron siyang major depression, pero walang mania. May hypomania siya, merong major depression, pero wala siyang manic episodes. Bipolar 2. Bipolar 2. Yan. How about hypomanic siya for 2 years na with or without major depression? Cyclothymic. Cyclothymic. Yan, very good. Okay? Hypomanic siya, wala siyang major depression for 2 years na. So that's your cyclothymic po. Pag at least 2 years na, cyclothymic na po yun. Well, very good po ha. Ano gamot po para sa depression ng bipolar? Lithium. Anong gamot po sa manic ng bipolar? Lithium din. Okay. Anong i-check mo kapag magli-lithium drug yung ating pasyente may bipolar? Check the thyroid and the kidney function. Thyroid and nephrotic function po. Tama, mali? Yes, very good. Thyroid and nephrotic function ang ating i-check. Now, what is the therapeutic level of lithium? 0.5 to 1.5. 0.5 to 1.5. What is the earliest sign of lithium toxicity? GI upset. Ano sagot doon? Anorexia, nausea, vomiting, and diarrhea. That is the first sign po. Anorexia, nausea, and vomiting, and diarrhea. So huwag niyong kalimutan yun, napaka-importante po nun sa board exam. Pag sinabing lithium po natin, lithium is mood stabilizer po. Mood stabilizer po siya. Pag sinabing mood stabilizer natin, that will stabilize your mood. So it can be used to stabilize your patient manic episode and depressive episode po. So pwede mo siyang gamitin sa mania and depressive symptoms para ma-regulate mo yung mood ng pasyente natin. Okay? Ang therapeutic level natin ay 0.5 to 1.5 max. Yan. 0.5 to 1.5 po yung ating max. Yan. 0.5 to 1.5 max per liter ang ating therapeutic level sa lithium natin. Next, before giving lithium, check first what? Kapag nag-lithium drug na po yung pasyente natin, check your thyroid and nephrotic function or the kidney function po. Nilalagay ko dyan yung ginamit na word sa board exam. Ginamit kasi nila yung word na nephrotic, hindi kidney function na ginamit nila. So yun, check the thyroid and nephrotic function, check mo yung TSH niya, T3, T4 niya, or the thyroid functioning po niya. Kasi pwede siya mag-cause ng hypothyroid tsaka hyperthyroid. Sa nephrotic naman, i-check mo yung kanyang BUN creatinine tsaka urine specific gravity. Bakit i-check mo yung kanyang urine specific gravity? Bakit mo i-check yung kanyang BUN creatinine? Kasi ang lithium ay nephrotoxic drug po ito. Again, nephrotoxic. It can cause
intrarenal kidney injury. Kaya dapat i-check natin yung kidney function po niya. Tapos, toxicity is achieved or toxicity happens when there is a more than 1.5 next na. More than 1.5 is toxicity na. So what is the early sign of toxicity? Early sign of toxicity includes your GI abscess po. Anong GI abscess? Number 1 dyan, anorexia. What is anorexia? Loss of appetite. Number 2, nausea and vomiting. And number 3, diarrhea. Okay, next ano pa? Ano pang tatandaan natin? Same day administration. Same time administration. Same time administration dapat. Ano gagawin natin? Check the time of last dose po. Check the time when was the last dose given. Dose there. When was the last dose given po? Bakit mo check yun? Para normal yung kanyang level sa lithium sa dugo. Then, ano pang tatandaan sa lithium? Avoid hyponatremia. Avoid hyponatremia. Okay? Why? Because it mimics toxicity. Ano ibig sabihin ng mimics toxicity? It causes na nga lang. It causes toxicity. Kapag mababa ang sodium sa dugo mo, magkaka-toxicity ka sa lithium. So, ano dapat ang diet mo? Dapat, ang diet mo ay regular sodium intake and increased fluid intake. Regular sodium and increased fluid intake. Avoid what? Avoid diuretics. Why? Diuretics can cause renal excretion of lithium. Yeah. Avoid diuretics kasi nga, pwede kang magkaroon ng lithium toxicity kapag ikaw po ay naka-diuretics. So yun lang, yan yung importante natin. Okay, pwede po ba siyang mag-lithium kapag first trimester pregnant po yung patient natin? Bawal. It can cause congenital anomaly.